Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalaga sa kalusugan ng ating mga senior citizen. Lagi po ba kayong nagigising tuwing 2:00 o 3:00 ng madaling araw kahit hindi naman puno ang inyong pantog? Ang tila maliit na ugali tulad ng pag-inom ng isang basong tubig bago matulog ay maaaring nakakagambala sa inyong pagtulog at tahimik na nagpapataas ng mga panganib sa kalusugan pagkatapos ng edad na at 65. Sa aking karanasan, napakaraming nakatatanda dito sa Pilipinas ang naniniwala na tama ang kanilang ginagawa, ngunit sa huli ay napagtatanto na ang healthy na gawain na ito bago matulog ang siyang dahilan kung bakit hindi sila makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Kung kayo po ay isa sa mga umiinom ng ordinaryong tubig bago matulog sa pag-aakalang ito ay makakatulong mag-detox o manatiling hydrated, sana po ay samahan ninyo ako. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 mas mainam na inumin na hindi lang pumipigil sa pag-ihi sa gabi, kundi sumusuporta rin sa inyong mga ugat, nagre-relax ng inyong mga kalamnan, at tumutulong sa inyong gumising na sariwa ang pakiramdam. Ngunit, bago po tayo magsimula, may personal akong gustong itanong. Saan po ninyo pinapanood ang video na ito? At anong oras na po diyan ngayon? Pakishare naman po sa comments. Gusto ko pong malaman kung sino ang aking mga kausap. Nakakatulong po ito sa akin na gumawa ng mga video na tunay na makapagsisilbi sa inyo. At kung ito po ang inyong unang beses dito, mangyari po sanang mag-subscribe kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga health tips na espesyal na ginawa para sa mga senior na tulad ninyo. Magsimula na po tayo. Pagkatapos ng edad na 60, maraming nakatatanda ang nagsisimulang makapansin ng isang tahimik ngunit paulit-ulit na pagbabago. Hindi na sila nakakatulog ng dire-diretso sa gabi tulad ng dati. Kahit isang maliit na baso ng tubig pagkatapos ng hapunan ay tila humahantong sa pamilyar na sandaling iyon. Mga matang nagbubukas ng 2:00 ng madaling araw, mga paang dumadampi sa malamig na sahig, at dahan-dahang paglakad patungo sa banyo. Ano po ang nagbago? Maaaring nagtataka kayo bakit gumigising ang inyong katawan kahit hindi naman ganoon kalakas ang pakiramdam na kailangang umihi. Habang tayo po ay tumatanda, isang hormone na tinatawag na vasopressin ang nagsisimulang bumaba. Ang hormone na ito ang responsable sa pagpapabagal ng produksyon ng ihi ng ating mga bato sa gabi. Kapag bumaba ang vasopressin, ang inyong mga bato ay patuloy na nagsasala ng tubig na para bang araw pa rin, at ang inyong pantog ay mas mabilis mapuno habang kayo ay natutulog. Ibig sabihin, kahit na pareho lang ang dami ng tubig na ininom ninyo noon, hindi na ito nananatili ng tahimik sa katawan. Dumidiretso ito sa pantog at kahit kaunting dami lang ay maaaring magpadala ng senyales para gumising. Ang pantog mismo ay nagiging mas sensitibo rin. Noong kayo ay mas bata pa, kaya nitong maglaman ng 400 o 500 ml bago maramdamang puno na. Ngunit ngayon, kahit 150 ml lang, kalahating baso, ay maaari nang magpadala ng agarang mensahe sa inyong utak. At ito po ang hindi napapansin ng marami. Ang ordinaryong tubig ay walang magnesium, glycine, o tryptophan. Ito ang mga natural na pamparelax na kailangan ng inyong katawan para manatiling tulog. Kaya kapag umiinom kayo ng ordinaryong tubig sa gabi, dumidiretso lang ito, walang naibibigay na suporta sa inyong mga ugat o kalamnan, at hinihila kayo palabas sa mahimbing na pamamahinga. Kaya naman ang problema ay hindi ang tubig mismo.
Ito ay ang uri ng tubig at kung kailan ninyo ito iniinom. Pumili ng mas matalino, mas masustansyang inumin. Uminom ng mas maaga at pasasalamatan kayo ng inyong katawan sa pamamagitan ng payapang gabi. Ang ikalima ay maligamgam na unsweetened almond milk. Isa sa pinakamabisa at pinakamagiliw na inumin para sa mas mahimbing na tulog pagkatapos ng edad na 60 ay ang maligamgam na unsweetened almond milk. Mukha itong simple, ngunit ang isang tasang ito ay naglalaman ng eksaktong kailangan ng inyong katawan para matulog ng mas malalim at gumising na mas kalmado. Hindi tulad ng ordinaryong tubig, ang almond milk ay may magnesium at tryptophan, dalawang sustansya na tahimik na sumusuporta sa inyong nervous system. Ang magnesium ay tumutulong na i-relax ang inyong mga kalamnan at bawasan ang aktibidad ng mga ugat para ang inyong katawan ay makalipat mula sa pagiging alerto patungo sa pamamahinga. Ang tryptophan naman ay isang amino acid na ginagawang melatonin ng inyong katawan, ang hormone na responsable para sa malalim na pagtulog. Maraming nakatatanda ang naniniwala na gatas lang ng baka ang mabuti para sa pagtulog. Ngunit hindi po iyan laging totoo paglampas ng 60. Ang gatas ng baka ay maaaring magdulot ng paglaki ng tiyan o discomfort, lalo na sa gabi kung kailan bumabagal ang panunaw. Ang almond milk ay natural na mas magaan, mas madaling tunawin, at hindi nagdudulot ng kabigatan sa tiyan. Kapag dahan-dahang ininit at ininom sa tamang oras, ito ay nagiging natural na suporta sa pagtulog. Sapat na po ang 120 hanggang 150 minute meal, mga kalahating baso lang. Ang pinakamagandang oras para inumin ito ay 60 hanggang 90 minuto bago matulog, hindi yung bago na mismo humiga. Maaari rin kayong magdagdag ng isang kurot ng cinnamon powder na nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpapainit ng katawan mula sa loob. Iwasan po ang asukal o anumang pampalasa at siguraduhing unsweetened ang gatas. Ikwento ko po sa inyo si Aling Susan, 24 taong gulang mula sa Batangas. Dati siyang umiinom ng tsaa tuwing alas 9 ng gabi at madalas na nagigising ng 2 beses. Matapos niyang lumipat sa maligamgam na almond milk tuwing alas 7 ng gabi, mas naging kalmado ang kanyang pakiramdam at sa loob ng 1 linggo, nakakatulog na siya ng 6 na buong oras ng walang patid. Mas naging maliwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya sa akin, "Hindi ko akalain na babalik pa ang mahimbing na tulog sa edad kong ito. Pero ngayon, pakiramdam ko ay ako na ulit ang dati." Kaya kung nahihirapan po kayo sa patingi-tinging tulog, simulan ninyo sa isang maliit na pagbabagong ito. Maligamgam na unsweetened almond milk. Isang maliit na baso lang na ininom sa tamang oras. Minsan, isang magiliw na hakbang lang ang kailangan para maibalik ang pamamahingang naaalala pa ng inyong katawan. Ang ika-4 ay chamomile tea. Isa pang simple ngunit mabisang inumin para sa mahimbing na tulog ay ang chamomile tea. Isang banayad na herbal na lunas na kilala sa maraming tahanang Pilipino para sa pagpapakalma ng isipan. Ang chamomile ay naglalaman ng isang natural na sangkap mula sa halaman na tinatawag na apigenin na direktang kumokonekta sa mga GABA receptor sa inyong utak. Ang mga receptor na ito ang responsable sa pagbabawas ng tensyon sa isip, pagpapagaan ng sobrang pag-iisip, at dahan-dahang pagsenyas sa katawan na maghanda para sa pagtulog. Hindi tulad ng mga sleeping pill, hindi pinipilit ng chamomile ang pagkaantok. Sa halip, tahimik nitong inaanyayahan ang inyong nervous system na mag-relax ng walang side effects o pagka-addict.
Ang chamomile tea ay ganap na walang caffeine, kaya ito ay isang ligtas na pagpipilian kahit para sa mga may alta presyon, kondisyon sa puso o sensitibong tiyan. Hindi nito ginugulo ang blood sugar levels, hindi nagdudulot ng init sa katawan, at lalong nakakatulong sa mga nakatatanda na madalas ay gising at iniisip ang nakaraan o nag-aalala para sa kanilang mga pamilya. Para ihanda ito ng tama, ibabad lang ang isang kutsarita ng tuyong bulaklak ng chamomile sa mainit na tubig sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Hayaang lumamig ng kaunti at dahan-dahang hithitin mga 45 minuto bago matulog. Kung gusto ninyo ng kaunting dagdag na init, maaari kayong magdagdag ng manipis na hiwa ng sariwang luya o isang patak ng purong vanilya. Ngunit iwasan po sana ang pagdaragdag ng asukal o pulot, lalo na kung kayo ay diabetic o pre-diabetic. Ibahagi ko po ang kwento ni Ginang Reyes, isang 73 taong gulang na retiradong guro mula sa Bulacan. Sa loob ng maraming taon, nahirapan siyang makatulog. Kahit pagod ang kanyang katawan, nakahiga lang siya sa kama, dilat ang mga mata, naaalala ang mga pangalan mula sa mga lumang student register o nag-aalala sa trabaho ng kanyang anak. Matapos niyang simulang uminom ng chamomile tea gabi-gabi sa loob ng 1 linggo, nagsimulang kumalma ang kanyang isipan. Sabi niya sa akin, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako nang hindi masyadong nag-iisip. Nagising lang ako ng 1 beses at pakiramdam ko ay tunay na pamamahinga iyon. Kaya, mahal kong senior, kung ang inyong isipan ang pinakamalaking hadlang sa payapang pagtulog, bigyan ninyo ng pagkakataon ang natural na tsaang ito. Minsan, ang solusyon ay wala sa paggawa ng marami, kundi sa paggawa ng isang bagay na mas magiliw. Isang mainit na tasa, isang tahimik na paghinga, at ang tulog ay babalik na kasing banayad ng isang panalangin. Ang ikatlo ay bahagyang pinainit na tubig ng buko. Isang inumin na maaaring makagulat sa inyo dahil sa mga benepisyo nito ay ang bahagyang pinainit na tubig ng buko. Isang simpleng lunas na may malalakas na epekto para sa mga nakatatanda pagkatapos ng siksni. Ang tubig ng buko ay likas na mayaman sa electrolytes tulad ng potassium at magnesium na tumutulong na balansehin ang mga ugat at kalamnan ng inyong katawan. Kapag mababa ang mga mineral na ito, lalo na sa tag-init o pagkatapos ng 1 araw ng pagupo, maaari itong magdulot ng pulikat sa gabi o biglaang paghilab ng pantog na nakakaistorbo sa inyong pagtulog. Maraming senior ang napagkakamalang problema ito sa paghihi, ngunit sa katunayan, ito ay ang mga ugat at kalamnan na humihingi ng balanse. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagpapanumbalik ng electrolytes, nakakatulong ang tubig ng buko na bawasan ang mga biglaang paggising sa hating gabi at nire-relax nito ang ibabang bahagi ng katawan. Ngunit dapat itong inumun sa tamang paraan. Huwag itong inumin ng direkta mula sa ref o masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Ang malamig na likido ay maaaring makabigla sa tiyan at masyadong mabilis na mag-stimulate ng pantog lalo na sa gabi. Sa halip, ihalo ang sariwang tubig ng buko sa katumbas na dami ng maligamgam na tubig. Ang 1:1 ratio ang pinakamainam. Uminom ng mga 100 hanggang 120 ml pagkatapos mismo ng hapunan at maglaan ng kahit 1 oras sa pagitan ng inyong inumin at paghiga sa kama. Binibigyan nito ng oras ang inyong katawan na ma-absorb ang mga mineral nang hindi kayo pinapapunta sa banyo maya-maya. Isang paalala po, kung mayroon kayong sakit sa bato o kailangang limitahan ang potassium, mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor. Kung hindi naman,
Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ito ay isang magiliw at natural na paraan upang pakalmahin ang katawan bago matulog. Ikwento ko po sa inyo si Mang Ramon, isang 71 taong gulang mula sa Pampanga. Halos gabi-gabi siyang nagigising dahil sa pulikat. Matalas na sakit sa kanyang mga binti na nagpapatalon sa kanya mula sa kama. Sinabi ng kanyang doktor na hindi naman seryoso ang problema, ngunit patuloy nitong sinisira ang kanyang pahinga. Pagkatapos ay sinimulan niyang uminom ng tinimplang maligamgam na tubig ng buko, 100 ml lang, pagkatapos ng hapunan gabi-gabi. Sa loob ng 1 linggo, huminto ang pulikat at sinabi niya, "Ngayon gumigising ako na nakapahinga, hindi masakit ang katawan at iritable." Kaya kung ang inyong mga binti ay nagpapahirap sa inyo sa gabi o ang inyong pantog ay tila masyadong aktibo, subukan ang simpleng inuming ito. Minsan, ang isang tahimik na pagbabago sa ugali ay nagdudulot ng kapayapaan, hindi lang sa katawan, kundi sa buong gabi. Ang ikalawa ay golden milk na may kasamang pamintang durog. Isa sa pinakatradisyonal ngunit mabisang inumin sa gabi para sa mga nakatatandang Pilipino ay ang golden milk o gatas na may luyang dilaw, turmeric. Ngunit kapag sinamahan ng isang maliit na kurot ng pamintang durog, ang pamilyar na lunas na ito ay nagiging mas epektibo para sa mahimbing na pagtulog. Ang sikreto ay nasa kurkumin, ang aktibong sangkap sa luyang dilaw na tumutulong magpababa ng cortisol, ang hormone na responsable sa stress at hirap sa pagtulog. Pagkatapos ng edad na 60, maraming nakatatanda ang gising hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang kanilang utak ay alerto pa rin, nag-iisip, nag-aalala, dahan-dahang pinapakalma ng kurkumin ang sobrang aktibong isipan at inihahanda ang nervous system para sa mas malalim na pamamahinga. Ngunit ito po ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang kurkumin ay hindi madaling ma-absorb ng katawan ng mag-isa. Para mailabas ang buong benepisyo nito, kailangan natin ng pamintang durog na naglalaman ng sangkap na tinatawag na piperine. Pinalalakas ng piperine ang absorption ng kurkumin ng 7 hanggang 8 beses na ginagawang mas makapangyarihan at epektibo ang inyong golden milk. Para ihanda ito, kumuha ng kalahating kutsarita ng turmeric at isang maliit na kuroot ng pamintang durog. Ihalo sa 150 ml ng maligamgam na gatas. Maaaring gatas ng baka, almond o walnut, kung alin man ang hiyang sa inyong tiyan. Dahan-dahan itong inumin mga 1 oras bago matulog at huwag na huwag sa walang laman na tiyan. Ang inuming ito ay higit pa sa pag-relax ng inyong isip. Tumutulong din itong bawasan ang pamamaga, pinapagaan ang paninigas ng kasukasuan, at sumusuporta sa pangkalahatang pag-aayos ng katawan habang natutulog. Maraming nakatatanda na may arthritis o pananakit ng tuhod ang nakakahanap ng tulong sa gatas na ito, lalo na sa mga mas malamig na buwan. Ibahagi ko po ang kwento ni Lola Remedios, edad 70, mula sa Cebu. 2 beses siyang nagigising gabi-gabi, nananakit ang kanyang mga tuhod at hindi mapakali ang isip. Pagkatapos lamang ng 2 linggo ng pag-inom ng golden milk na may paminta bago matulog, naging mas malalim ang kanyang tulog at gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga tuhod. Sabi niya sa akin, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako nang walang sakit. Naging magaan ang umaga tulad ng dati. Kaya kung sakit o panloob na stress ang nagpapagising sa inyo, bigyan ng pagkakataon ang pinagkakatiwalaang inuming ito. Maligamgam, ginintuan, at nakapagpapagaling. Minsan, ang pinakamahusay na gamot
ay nasa inyong kusina na. Kailangan lang itong itiming ng tama at magtiwala sa karunungan ng inyong katawan. Ang una ay maligamgam na gelatin o sabaw ng buto-buto, bone broth, sa lahat ng mga inuming sumusuporta sa malalim na pagtulog pagkatapos ng 60. Ang isa na madalas hindi napapansin ay ang maligamgam na tubig na may gelatin o isang tasa ng malabnaw na bone broth. Hindi lang ito comfort food. Ito ay isang tahimik na gamot na malalim ang epekto sa inyong nervous system at sa pag-recover ng katawan. Naglalaman ito ng isang amino acid na tinatawag na glycine na dahan-dahang nagpapabagal sa tibok ng inyong puso, nagpapalamig sa inyong core temperature, at tumutulong sa inyong utak na pumasok sa slow wave sleep. Ito ang malalim at walang panaginip na tulog, kung saan nangyayari ang paggaling, kung saan nag-aayos ang inyong mga cells, nanunumbalik ang inyong enerhiya, at sa wakas ay bumibitaw ang inyong isipan. Hindi napagtatanto ng karamihan sa mga nakatatanda na ang hindi magandang tulog ay hindi lang tungkol sa pantog o sa isip. Tungkol din ito sa mahinang tissue recovery. Pagkatapos ng 60, ang inyong mga kalamnan at kasukasuan ay hindi na bumabalik sa dati ng ganoon kabilis. Kaya napakahalaga ng glycine. Sinusuportahan nito ang muling pagbuo ng mga kalamnan, kasukasuan, at maging ng collagen habang kayo ay nagpapahinga. Hindi ninyo kailangan ng mga mamahaling pulbos o imported na supplements. Isang kutsarita lang ng plain gelatin na hinalo sa 120 ml ng maligamgam na tubig na dahan-dahang iniinom 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Maaari rin kayong gumamit ng low salt na bone broth, bahagyang pinainit, hindi masyadong malapot, at hindi sinasabayan ng pagkain para sa mas mabisang absorption. Binibigyan ng inuming ito ang inyong katawan ng dalawang bagay na pinakakailangan nito sa gabi. Kalma para sa utak at pag-aayos para sa katawan. Iwasang ihalo ito sa pagkain at ituring itong isang mainit na ritual. Ibahagi ko po ang kwento ni Ginoong Santos, 72 taong gulang, mula sa Quezon City. Pagod na siya sa paggising kada 2 oras, nananakit ang kanyang mga binti at malabo ang isip pagsapit ng umaga. Sinubukan niya ang mga sleeping pill, mga herbal na tsaa, ngunit wala sa mga ito ang nagbigay sa kanya ng 6 na buong oras ng pahinga. Ngunit pagkatapos lamang ng 3 gabi ng pag-inom ng maligamgam na tubig na may gelatin bago matulog, ang kanyang tulog ay umabot sa 6 na oras na walang patid. Sabi niya, pakiramdam ko ay sa wakas naalala ng katawan ko kung paano magpahinga. Ang pagkakaiba ay dumating ng napakatahimik, ngunit binago nito ang lahat. Kaya, mahal kong kaibigan, kung ang inyong mga gabi ay tila putol-putol at ang inyong mga umaga ay mabigat, isaalang-alang ang simpleng inuming ito. Minsan, hindi puwersa o gamot, kundi sustansya at tamang oras ang nagbabalik ng tulog na matagal nang hinahanap-hanap ng inyong katawan. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, ang paghihi sa gabi ay naging isang regular na kaganapan, kaya't hindi na nila ito kinukwestiyon. Humihiga kayo pagkatapos ng hapunan. Ang inyong mga mata ay handa ng magpahinga, ngunit ang katawan ay ayaw manatiling tahimik. Sa loob ng 1 o 2 oras, dumarating ang pakiramdam, hindi laging malakas, ngunit sapat para hilahin kayo mula sa pagtulog. At kahit na bumalik kayo sa kama, ang isip ay hindi na nagpapahinga ng kasing dali ng dati. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagtigil sa pag-inom ng tubig sa gabi ang solusyon sa problema. Ngunit ito ay maaaring humantong sa dehydration, tuyong bibig,
constipation, at pagkapagod sa umaga. Ang tunay na solusyon ay hindi sa pag-inom ng kaunti, kundi sa matalinong pag-inom. Maliit na halaga sa tamang oras at tamang uri. Pagkatapos ng edad na 60, ang inyong mga bato ay nagiging mas sensitibo at ang inyong pantog ay mas kaunti na ang kayang ilaman bago maramdamang puno. Kaya naman ang ideal na dami ng anumang inumin pagkatapos lumubog ang araw ay hindi dapat hihigit sa 100 hanggang 150 ml. Mga kalahating baso lang. At ang pinakamahalaga, dapat tapos na kayong uminom kahit 1 oras bago matulog. Pagkatapos ninyong uminom, maglaan ng ilang minuto para maupo ng mahinahon, pumunta sa banyo sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay maghanda na para matulog. Ang simpleng gawain na ito ay nagbibigay sa inyong katawan ng pagkakataong kumalma at sa inyong pantog ng pagkakataong manatiling tahimik. Mahalaga rin kung paano kayo umiinom. Huwag lagukin ng mabilis ang tubig kahit na nauuhaw kayo. Dahan-dahang hit-hitin, magkaroon ng maliliit na paghinto, at hayaang dahan-dahang maabsorb ito ng inyong katawan. Kapag ganito ang paraan ng inyong pag-inom, mas maliit ang posibilidad na biglang mag-react ang inyong pantog at mas malamang na makayanan nitong hindi mapuno sa buong gabi. Gayon din, iwasan po sana ang malamig na inumin, fruit juices, matatamis na inumin, o mga herbal na tsaa pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Maaaring mukha silang hindi nakakasama, ngunit sila ay nagpapalamig ng pantog, nagpapataas ng pag-ihi, o nag-stimulate ng inyong sistema kung kailan dapat itong kumakalma. Sa halip, pumili ng maligamgam na likido na may banayad na sustansya, tulad ng almond milk, golden milk, o kahit na tinimplang tubig ng buko. Kung hindi kayo sigurado kung ano ang pinakamabuti para sa inyong katawan, subukan ang maliit na eksperimentong ito. Pumili ng isang sleep-friendly na inumin bawat linggo at subukan kung paano mag-react ang inyong katawan. Baka sa almond milk ay mas kalmado ang pakiramdam ninyo. Baka ang gelatin ay magbigay sa inyo ng 6 na oras na tulog. Subukan, obserbahan, at i-adjust na parang hinahanap ang tamang setting sa electric fan tuwing tag-init. Ikwento ko sa inyo si Mang Oscar, edad 68 mula sa Davao. Dati siyang umiinom ng 2 basong tubig bago mismo matulog. Iniisip na lilinisin nito ang kanyang katawan, ngunit sa halip ay nilinis nito ang kanyang tulog. Matapos lumipat sa kalahating baso ng maligamgam na almond milk tuwing 8:00 ng gabi at wala ng ibang inumin pagkatapos, nagsimula siyang matulog ng 4 hanggang 6 na oras nang hindi nagigising. Tinatawag niya itong kanyang evening amirit, isang maliit na tasa na puno ng kapayapaan. Kaya, mahal kong kaibigan, huwag katakutan ng tubig. Katakutan ang maling oras, maling uri, at maling paraan ng pag-inom nito. Baguhin ang isang ugali ngayong linggo. Gawin itong magiliw at hayaan ang inyong gabi na sa wakas ay maging kung ano dapat ito. Tahimik, nakapagpapahinga, at sa inyo. Ang isang payapang tulog sa gabi pagkatapos ng edad 60 ay hindi nagmumula lamang sa isang mainit na inumin. Ito ay binuo rin mula sa isang banayad na ritmo, maliit na mga gawi na nagsasabi sa inyong katawan na oras na para magpahinga. Maraming nakatatanda ang nakatuon sa pagkain at gamot, ngunit nakakalimutan na ang pagtulog ay isa ring ritual. At tulad ng bawat mabuting ritual, nagsisimula ito sa kaunting rutina at tahimik na intensyon. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang pagtatakda ng regular na oras ng pagpunta sa banyo. Mas mainam
kung bandang 9:00 ng gabi-gabi. Ang inyong pantog tulad ng inyong utak ay may memorya. Kapag dahan-dahan ninyo itong ginagabayan bawat gabi, nagsisimula itong matutong manatiling tahimik hanggang umaga. Kung maghihintay kayo ng huli o patuloy na nagbabago ang oras, nawawala sa inyong katawan ang panloob na senyales na iyon. Kaya, kahit sa mga weekend o araw ng pista, panatilihin ang inyong pagbisita sa banyo sa parehong oras. Ang maliit na disiplinang ito, sa paglipas ng panahon, ay maaaring magbago ng kilos ng inyong pantog. Sunod, tulungan ang inyong nervous system na bumagal. Mga 20 minuto bago matulog, umupo ng tahimik, ipikit ang inyong mga mata at huminga ng dahan-dahan at malalim. Ilagay ang isang kamay sa inyong dibdib, ang isa naman sa inyong tiyan. Damhin ang paggalaw ng hininga. Kung gusto ninyo, dahan-dahang masahihin ang inyong puson sa isang paikot na kilos at hayaang tumugtog sa background ang isang paboritong dasal o malumanay na musika, hindi malakas. Parang bulong lamang mula sa puso. Tingnan din ninyo kung ano ang inyong suot. Maraming nakatatanda ang nagbabalot ng kanilang sarili sa maraming patong ng damit sa pag-aakalang ang init ay proteksyon. Ngunit, ang makakapal na damit at saradong mga silid ay maaaring magpataas ng temperatura ng inyong katawan na ginagawang mas aktibo ang pantog. Sa halip, magsuot ng magaan na cotton na pantulog at panatilihing malamig at may maayos na bentilasyon ang inyong silid. Maaaring mas mainam ang electric fan o bukas na bintana kaysa sa aircon. Hayaang natural na gumalaw ang hangin. Ang inyong posisyon sa pagtulog ay may tahimik ding papel. Subukang matulog na nakatagilid sa kaliwa na may malambot na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod. Binabawasan nito ang pressure sa inyong pantog, sinusuportahan ang panunaw, at tumutulong na manatiling maayos ang linya ng inyong gulugod sa buong gabi. Kung sanay kayong matulog na nakatihaya, subukan ito ng dahan-dahan sa loob ng ilang gabi. Ang pagbabago ay maaaring maging kamangha-manghang nakakatulong. Panghuli, iwasan po sana ang tsaa, tubig ng buko, o malabnaw na sabaw pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Maaaring mukha silang magaan, ngunit nagsisilbi silang natural na diuretics na nagpapatrabaho ng higit sa inyong pantog kung kailan dapat itong nagpapahinga. Sa halip, tapusin ang inyong mga pagkain at inumin ng mas maaga at hayaang dahan-dahang maghanda ang inyong katawan para sa pagtulog. Kaya, mahal kong senior, ang isang magandang gabi ay hindi nabubuo sa isang iglap. Inihahanda ito sa pamamagitan ng maliliit na kilos. Isang hininga, isang tasa, isang tahimik na ilaw, at di magtatagal, ang tulog ay darating na kasing natural ng bukang liwayway pagkatapos ng gabi. Kaya ngayon, dahan-dahan nating tinalakay kung paano ang pagbabago ng isang maliit na ugali, ang uri ng inuming iniinom bago matulog, ay maaaring magbalik ng mahimbing at payapang tulog. Hindi ninyo kailangang magdusa sa buong gabi sa pag-iisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Minsan, ang inyong katawan ay simpleng humihingi ng suporta sa mas banayad at mas maalalahanin na paraan. Ngunit tandaan po, mahal kong kaibigan, ang mga tip na ito ay ibinahagi para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Kung kayo po ay nahaharap sa anumang partikular na problema sa kalusugan tulad ng diabetes, mga issue sa bato, o matagal ng karamdaman sa pagtulog, mangyaring kumuonsulta sa inyong doktor bago subukan ang anumang bago. Bawat katawan po ay magkakaiba at ang inyong doktor ang pinakamakakaalam kung ano ang para sa inyo. Ang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito: ang pag-aalaga
sa ating sarili, sa ating pagtanda, ay hindi tungkol sa malalaki at biglaang pagbabago. Ito ay tungkol sa maliliit, magigiliw, at tuloy-tuloy na mga hakbang ng pagmamahal na ibinibigay natin sa ating katawan araw-araw. Tulad ng pagdidilig sa isang halaman, ang kaunting kalinga sa tamang oras ay nagdudulot ng pamumukadkad at kapayapaan. Ngayon, gusto ko pong marinig mula sa inyo, aling bahagi ng ating pinag-usapan ngayon ang pinakakapakipakinabang o nakagaan ng inyong loob. Kung mayroon po kayong natutunan na nagpangiti sa inyo, nagbigay ng pag-asa, o sa tingin ninyo ay sulit subukan, pakitype po ang numerong 1 sa comment sa ibaba. At kung sa tingin ninyo ay hindi gaanong angkop para sa inyo ang video na ito, pakitype lang po ang 0 para patuloy akong matuto at makagawa ng mas mahusay na content para sa inyo sa susunod. Malaki po ang halaga ng inyong feedback sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyari po sanang mag-subscribe, i-on ang bell icon, at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapitbahay, o kapamilya na maaaring nangangailangan din ng isang mas payapang gabi. Hanggang sa muli, hangad ko ang inyong mahimbing na tulog, magaan na umaga, at isang pusong laging nakakaramdam ng kalinga. Mag-ingat po kayo palagi.